channel. Hello sa mga solid viewers natin dyan. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, just subscribe muna. Like and share mo natin if yung video is nakatulong sa'yo. And don't forget to click notification bell para ma-update ka sa mga bago kong video. Ayan. So yung ating pag-uusapan dito ngayon ay medyo ang mga old teachers na nakakaranas na sa Microsoft nila, yung nadi-disable yung kanilang macro. So yun yung itatopic ko para mas madali nilang magawa yung kanilang mga report kasi nga may mga report na gumagamit ng macro pag nag-entry tayo ng mga data. So yung kalimitan na nagiging problema nila is yung macro naka-disable. So in this video, tuturuan ko kayo kung paano i-activate yung macro and then ano pa yung cause ng dahilan kung bakit pa siya nag-disable. Okay, so here's your video. Okay po, so punta tayo sa file, punta tayo sa option, punta tayo sa trust center. Ayan. Punta tayo sa trust center settings, and then hanapin natin yung macro settings. Ayan. Click natin yung macro settings. So kalimitan nandito siya sa padalawa nakalagay. Nakalagay dito sa unang-una, disable all macro without notification. Ibig sabihin, naka-disable siya pero wala siyang sasabihin. Kadalasan may napapansin tayo dito. Mamaya, papakita ko sa inyo. May nakikita tayo dyan na notification na enable content. Yun dapat. Kaso, nakaselect siya sa first na without notification. So, wala siyang bibigay na paalala. Okay, lalagay natin siya sa number 2. Di-disable ko siya. Papakita ko lang siya bago natin enable. Okay, click natin yung okay. Okay ko po siya sa settings. And then, close ko tong program. Balikan ko to. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung may lalabas na macros has been disabled, enable content. Pag in-enable natin ito, gagana ito. Yan yon. Pag nagbukas kayo ng mga files na may macro, ay ito yung bubungad kapag yung padalawa yung nakalagay. Pero pag una yung nakalagay ay walang notification, ay hindi natin mapapagana yung ating macro. Ganito lang yung sasabihin niya. Okay, siguro pag in-enable ko to, gagana na yung macro natin. Gagana na itong
program natin dito sa Excel. Kasi kadalasan yung iba, nag-e-entry sila, nahihirapan sila. Bakit? Anong cause naka-disable daw si macro? So, paano siya na-disable? Ayun nga po. Kapag bago po yung padalawa, either hindi po siya match. Kasi kadalasan yung iba WPS po yung ginagamit. So, kung kayo ay mag-i-input ng data nyo sa WPS, saan po?
na po yung program. Ayan. So, click natin ulit po ito. Pwede naman po yung number 4 ang piliin nyo para wala nang notification kada bukas nyo ng macro. Sa ibang macro, pag na-notification na siya once do sa isang Excel, okay na po yun. Okay. So, ganun lang po kasimple para natin malaman kung naka-disable or naka-enable yung ating macro. Para hindi na po tayo hassle. Kasi ang hirap po niyan. On the spot, rush hour ka na. Kailangan mong mag-entry ng information ng bata o ng estudyante. Tapos, ganun pa yung bubungad sa iyo, nagdi-disable pa siya. So, malaking hassle sa teacher na nag-i-input ng data tapos nag-disable lang siya. Yun po ay nakaka-stress po sa isang tao. Okay po, so yun, I hope na natulungan po kayo ng video ito, ng tutorial ito. Ang purpose lang po nito is para matulungan kayo kung papaano ma-enable nyo yung inyong macro at para magamit nyo yung inyong Excel na naka-create sa macro. Ayan, kung nakatulong yung video, please share nyo sa mga kaibigan ninyo yung nakaka-experience ng same situation na may problema rin sa Excel, sa macro. And then, paki-like na lang po kung bago lang po din po kayo or natuwa po kayo sa aking video na ginawa, is i-subscribe nyo po ako, support my channel, at marami pa po kayong iba't ibang matututunan sa mga video na ginagawa ko. Okay po, so keep safe everyone, God bless po, and ingat po sa lahat. Thanks for watching.